Noong umagang iyon, ang Quiapo ay nababalot sa manipis na usok ng umaga, na unti-unting hinahawi ng sikat ng araw na sumisilip mula sa likod ng mga gusali ng Maynila. Ang Sabado ay karaniwang araw ng pinakamalaking sigla sa palengke. Ang mga nagtitinda ng gulay ay sumisigaw, nag-aalok ng kanilang pinakamagandang presyo, habang ang amoy ng piniritong isaw at bagong timplang kape ay humahalo sa ingay ng mga jeepney at tricycle na dumaraan. Ang mga mamimili ay siksikan sa bawat sulok ng kalsada, sa gitna ng magulong ngunit buhay na tanawin. Isang dalaga na may 21 taong gulang, na nagngangalang Althea Reyes, ay dahan-dahang naglalakad habang yakap ang isang folder na puno ng mahahalagang dokumento. Katatapos lamang niya sa isang job interview sa isang law firm malapit sa Plaza Miranda. Isang matamis na ngiti ang namumutawi sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng panayam, binigyan siya ng human resources ng isang banayad na pahiwatig na napakaganda ng kanyang tsansa na matanggap. Ngunit, ang kaligayahan ng umagang iyon ay biglang nagbago. Habang tumatawid si Althea sa interseksyon ng palengke, isang malakas na boses ang bumasag sa ingay ng paligid. "Hoy, miss, huminto ka." 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay biglang napalingon. Ang ilan ay huminto sa pagtitinda, habang ang iba ay dahan-dahang lumayo, wari ayaw masangkot. Natigilan si Althea. "Bakit po, sir?" "Ako po ba?" tanong niya, naguguluhan. "Ikaw nga. Ipakita mo ang BI mo. Suspect ka sa kaso ng pandurukot kaninang umaga sa terminal ng bus." Ang boses ng isa sa kanila ay matigas at malakas, sinadyang iparinig sa lahat. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. "Ha? Galing po ako sa job interview, sir. Hindi man lang po ako dumaan sa terminal." Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang biglang hinablot ng isang pulis ang folder na hawak niya. Ang mga papel ay nagsiliparan sa kalsada, tinanggay ng hangin. Sa gitna ng mga nagkukumpulang tao, may ilang bumulong, nahahabag ngunit takot ding madamay. "Huwag ka ng maraming dahilan. Tugma ka sa deskripsyon ng salarin," sigaw ng isa pang pulis. Nagpapanik si Althea, ngunit alam niyang ang paglaban ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Sa nanginginig na boses, sumagot siya, "Sige po, sir, tingnan ninyo ang bag ko o ang ihi ko. Wala po akong ginagawang masama." Ngunit ang sagot niyang ito ang tila nagpainit sa ulo ng isa sa mga pulis. "Aba, nagmamalinis ka pa. Akala mo siguro tanga kami," sigaw nito, sabay tulak sa balikat ni Althea. Nawala ng balanse ang dalaga at napaupo sa semento. Ang mga tao ay nagbulungan. May ilang matatandang babae na napatakip ng bibig. Isang lalaking nagtitinda ng manok ang akmang lalapit, ngunit pinigilan ng kanyang asawa. "Huwag tay, baka tayo pa ang madamay," bulong ng isang nagtitinda ng prutas. Dahan-dahang tumayo si Althea, may gasgas na ang kanyang tuhod. "Pakiusap po, sir, huwag po kayong manakit. Wala po talaga akong kasalanan." Ang pulis na mula pa kanina ay pinakamainit ang ulo ay lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Althea, napangiwi ang dalaga sa sakit. "Wala kang kasalanan, ha? Sa presinto ka magpaliwanag. Sumama ka sa amin." Ngunit nang akma siyang hihilahin papunta sa patrol car, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Iwinaksi ni Althea ang kamay nito, isang reflex, hindi sinasadyang paglaban dahil lamang sa sakit, ngunit ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng mas malalang sitwasyon. "Aba, bastos ka. Nanlalaban ka pa sa pulis," sigaw ng pulis. At nang walang anumang pag-aalinlangan, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea. Plak! Ang tunog ng sampal ay umalinggaw-ngaw na naig sa ingay ng palengke. Natumba si Althea, natakpan ng buhok ang kanyang mukha, namumula ang pisngi, at nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga tao ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone at mag-record, ngunit mula sa malayo ay may sumigaw na isa pang pulis. "Hoy, bawal mag-video. Patayin nyo yan. Internal matter too." Ilang mamamayan ang nagbaba ng kanilang mga telepono dahil sa takot. Ngunit, isang binatang angkas rider ang palihim na nagpatuloy sa pag-record mula sa likod ng kanyang helmet, nakayuko na parabang tinitingnan ang kanyang api. Marco ang pangalan ng binata.
Nakita niya ang kawalang katarungan at hindi mapakali ang kanyang kalooban. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Althea na muling tumayo. Sa mahinang boses, nagmakaawa siya, "Sir, hindi po talaga ako mandurukot. Uuwi na lang po ako. Pakiusap, huwag niyo po akong saktan." Imbes na kaawaan, ang pinakamatangkad na pulis ay umismid lamang. "Ang daldal mo." Bigla nitong sinipa ang sling bag ni Althea, na tumilapon ng ilang metro. Ang laman nito, pitaka, tissue, at isang maliit na litrato ng pamilya, ay nagkalat sa sahig. Ang litrato ay lumapag malapit sa paanan ng isang nagtitinda ng siomai. Pinulot ng pulis ang litrato, tiningnan ito sandali at saka muling inihagis sa lupa na may kasamang paghamak. "Ano to? Drama? Naghahanap ka ng simpatsya?" Lumuhod si Althea para kunin ang litrato habang pinipigilan ang pag-iyak. Sa litratong iyon, makikita siyang nakatayo kasama ang isang lalaki at isang babae. Ang dalawang ito ay nakangiti ng may pagmamalaki, suot ang kanilang mga opisyal na uniforme. Ngunit, hindi napansin ng mga pulis kung sino ang nasa litrato. Hindi pa sa mga sandaling iyon. Lalong lumaki ang gulo. Nagsimulang mag-ingay ang buong palengke. Ilang tindera ang nagsimulang magsara ng kanilang mga pwesto dahil sa takot na lalong uminit ang sitwasyon. Ang mga maliliit na bata ay hinila papalayo ng kanilang mga magulang. Samantala, si Marco, ang angkas rider, ay dahan-dahang lumapit habang patuloy na nagre-record. Nakita niyang muling hinawakan ng pulis ang braso ni Althea, handa nang ipilit itong isakay sa patrol car. "Sir, dahan-dahan lang po, babae yan," sabi ni Marco nang may pag-iingat. Sinubukan niyang magsalita nang hindi nakakagalit, ngunit ang pulis ay agad siyang tiningnan ng masama. "Sasali ka pa? Gusto mo isama na rin kita?" Umatras si Marco ng isang hakbang, pinipigilan ang sarili. Sa kanyang isip, nagingit-ngit siya. Sobra na to, sa gitna ng umiinit na sitwasyon, biglang nagsalita si Althea sa paos na boses, "Kung gusto niyo po akong dalhin, sige po. Pero payagan niyo po muna akong tawagan ang pamilya ko." Ang matangkad na pulis ay tumawa ng mapanuya. "Tatawag ka para sabihin mong sinaktan ka namin? Huwag kang mangarap." Dinagdagan pa ng isa. "Dalin na iyan. Sa presinto na natin ayusin." Ngunit umiling si Althea ng mahina. Hindi po ganoon. Natatakot lang po ako na mag-alala ang pamilya ko." Ang kanyang tono ay hindi mapanghamon, hindi nagrereklamo, kundi nagmamakaawa lamang. Ngunit ang pangungusap na iyon ang naging simula ng isang bangungot para sa mga pulis. Isang bangungot na hindi pa nila namamalayan. Isa sa mga pulis na pinakamaingay mula kanina ay suminghal. "Pamilya, papuntahin mo. CJ, para malaman nila na pasaway ang anak nila." Dinagdagan pa ng matangkad na pulis na, "Sino ba ang pamilya mo?" "Parking boy. Driver ng jeep." Yumuko si Althea. Hindi siya sumagot. Ngunit, maya-maya pa, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig, kung saan ito nalaglag nang siya ay hilahin. Sa screen ng telepono, nakasulat, "Papa calling." Isang allen na medyo malapit ang nakakita sa nakasulat at nanlaki ang mga mata. Nakilala niya ang buong pangalang nakasulat sa screen ng telepono ni Althea. Ang pangalan ng ama nito. Namutla ang mukha ng ale. Sa kanya tiningnan si Althea nang may halong gulat at takot. "Ineng, ikaw. Anak ka pala ni." Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sinaway siya ng isang pulis, "Ale. Huwag kang makialam." Umatras ang ale, ngunit ang tingin niya kay Althea ay biglang nagbago, puno ng respeto at pag-aalala. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula na ring magbulungan, lalo na ang mga nakasilip sa pangalan sa screen. Samantala, ang mga pulis ay wala pa ring kamalay-malay. Yumuko si Althea at kinuha ang kanyang cellphone gamit ang nanginginig na kamay. Isinwipe niya ang screen at sa mahinang boses ay sinabi, "Pa." Agad na inagaw ng matangkad na pulis ang cellphone mula sa kanyang kamay. "Bawal tumawag. Sumama ka." Pinatay nito ang tawag na walang pakundangan. Napasinghap ang mga tao. Ilang nakatatanda ang muling binuksan ang kanilang mga cellphone at mas malinaw na nag-record.
lalong uminit ang sitwasyon. Hindi na nakatiis si Marco. Sir, wag naman pong ganyan. Nagtatanong lang ang pamilya niya, bawal pa bang sagutin? Sinigawan siya ng matangkad na pulis. Sabi nang huwag kang makialam. Akma nitong itutulak si Marco. Ngunit bago pa iyon mangyari, may narinig na tunog ng sirena mula sa malayo. Hindi ito sirena ng ordinaryong patrol car, kundi sirena ng isang sasakyang panggobyerno na may ibang kulay at simbolo. Mabilis na papalapit ang tunog. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao. Ang mga pulis na humuhuli kay Althea ay nagkatinginan, naguguluhan. Ang sasakyan ay biglang huminto sa gilid ng palengke. Bumukas ang pinto. May lumabas. Ang kanyang presensya ay napakalakas kaya't ang mga tao ay otomatikong nagbigay daan. Isang lalaking nakaunipormeng opisyal, nasa mga 50 anyos. Matigas ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pag-aalala, ang ama ni Althea. At sa mga sandaling iyon, doon lamang naramdaman ng mga pulis na mayroong isang napakalaking pagkakamali na naganap. Ang dating maingay na palengke ay biglang tumahimik na para bang sinipsip ang lahat ng hangin sa isang tensyon na nagpapasikip sa dibdib. Ang mga tindero na kanina ay nagbubulungan ay ngayon nakatayo na lamang na parang mga estatwa, habang ang iba ay dahan-dahang umaatras mula sa gitna ng usapan. Si Marco, ang angkas rider na mula pa sa simula ay nagre-record, ay mabilis na pumunta sa isang mas ligtas na sulok ng tindahan. Nananatiling bukas ang kanyang cellphone, ngunit nakatago. Napagtanto niya na ang taong kabababa lang sa sasakyan ay hindi basta-basta. Mabilis na humakbang ang lalaki patungo sa pinagmumulan ng gulo. Ang kanyang paghinga ay mabilis, hindi malaman kung dahil sa galit o pag-aalala, ngunit ang kanyang aura ng kapangyarihan at katatagan ay nagpanginig sa lahat ng nakakita. Ang opisyal na unipormeng suot niya ay agad na nagdulot ng mga bulungan mula sa mga tao. Mukhang mataas na opisyal yan. Teka, hindi ba't si General? Esasku. Huwag kang maingay. Ang mga pulis na kanina ay mayabang ay biglang kinabahan. Ang pinakamatangkad, si De los Santos, na siyang pinakamalupit kanina, ay napalunok at inayos ang kanyang uniforme. Ang dalawa niyang kasama ay yumuko, balisa. Nakaluhod pa rin si Althea sa sahig, yakap ang kanyang bag. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin dahil sa sampal, gusot ang buhok, at namamaga ang mga mata. Nang makita niya ang figura, agad na nanginig ang kanyang katawan. Papa, bulong niya. Mabilis na lumuhod ang ama ni Althea, hinawakan ang balikat ng anak gamit ang dalawang kamay. Althea, anong nangyari sa'yo? Sino nang gumawa nito? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit halatang pinipigilan ang matinding emosyon. Hindi sumagot si Althea. Kinagat lamang niya ang kanyang labi habang dahan-dahang tumutulo ang luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang tumayo. Ang mga taong nakasaksi sa eksena ay nagsimulang mapagtanto na hindi ito simpleng kaso ng maling paghuli. Ito ay mas malaki pa. Samantala, ang tatlong pulis ay nagkatinginan. Ang pinakamatangkad, si Santos, ang nagsalita, sinusubukang maging matatag. Magandang tanghali po, sir. Prosedura lang po ito. Ang anak niyo po. Ang dalaga pong ito ay suspect sa pandurukot. Kami po ay, dahan-dahang tumayo ang ama ni Althea. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay tumatagos. Prosedura, ulit niya, sa tono na mas mabigat, na para bang humihingi ng katotohanan mula mismo sa hanging kanilang nilalanghap. Lumapit siya kay De los Santos. Ang kanyang mga hakbang ay hindi malakas, ngunit ang kanyang aura ay nagpamukhang mas maliit sa pulis. Anong klaseng prosedura? Tanong ng ama. Iyong nagbibigay sa inyo ng karapatang manampal ng isang babaeng walang armas sa gitna ng palengke. Hilahin siya na parang kriminal, hindi bigyan ng pagkakataong magpaliwanag, at ipagbawal pang tumawag sa kanyang pamilya. Natigilan ang pulis. Sir, nakita niyo po ba ang nangyari? Nakita ko ang sapat. Inabot ng ama ni Althea ang cellphone sa kamay ni Santos, ang cellphone na inagaw mula kay Althea at pinatayan ng tawag. Inagaw ninyo ang cellphone ng anak ko. Pinigilan ninyo siyang makipag-usap sa pamilya. Mali na yan sa dalawang panig, sa prosedura at sa moralidad. Hindi mataas ang kanyang boses,
Ngunit ang bawat salita ay parang sampal na mas malakas pa sa tinanggap ni Althea. Lalong namutla si De Los Santos. May isang tao mula sa FEND na bumulong ng napakahina. Diyos ko, si General Ricardo Reyes yan. Hep nang. Hindi narinig ng malinaw ang huling sinabi, ngunit sapat na iyon para magkatinginan ang mga tao na may panginginig sa mukha. Ang kanyang reputasyon ay kilala sa lahat, disiplinado, matatag, at bihirang makita sa publiko maliban kung may seryosong bagay. At ngayon, nakatayo siya sa harap mismo ng mga taong kahihiya-hiya ang kanyang anak. Huminga ng malalim si General Reyes, sinusubukang pigilan ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang anak. Althea, sabihin mo kay Papa. Anong nangyari? Pinunasan ni Althea ang kanyang luha, nanginginig ang boses. Sabi po nila, kamukha ko raw po yung salarin sa terminal. Pero sinabi ko na po sa simula na galing ako sa interview. Tinapon po nila yung folder ko. Hinila po ako, sinampal. Huminto siya, nanlalambot ang katawan at agad siyang inalalayan ng ama. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao, ngayon ay hindi na takot ipakita ang kanilang panig. Nakita po namin kanina, sir. Opo, sir. Walang kasalanan yang anak nyo. Yung mga pulis po ang sobrang abusado. Itinaas ni Santos ang kanyang kamay, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Mga kababayan, kumalma po tayo. Ginagampanan lang po namin, tama na. Ang boses ni General Reyes ay mabilis, matigas, at malamig na pumutol sa kanya. Kung talagang ginagampanan ninyo ang prosedura, bakit kayo gumamit ng dahas sa publiko bago pa man kumpirmahin ang katotohanan? Bakit ninyo itinapon ang mga dokumento ng anak ko? Pati litrato ng pamilya, inapakan ninyo. Natigilan ng pulis, nanlaki ang mga mata. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang kanyang mga ginawa ay napakaraming nakasaksi at ngayon ay direktang binabanggit. Sir, hindi po namin sinasadya, hindi ito tungkol sa intensyon, matalim na tiningnan siya ni General Reyes. Ito ay tungkol sa aksyon. Lalong tumindi ang tensyon. Si Marco, na mula pa kanina ay palihim na nagre-record, ay nakaramdam na may malaking mangyayari. Tiniyak niyang nakukuha ng kanyang cellphone ang bawat segundo. Pagkatapos ay nagsalita si General Reyes sa tatlong pulis, hinihiling kong isumite ninyo ang opisyal na ulat ng inyong akusasyon laban sa aking anak. Kung walang malinaw na ebidensya, ang ginawa ninyo ngayong araw ay ipapaimbestigahan ko. Sa batas at sa etika. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Ang mas batang pulis ay sumubok magsalita. Sir, pakiusap po, huwag niyo pong masamain. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Apurahan po ang sitwasyon. Nakatakas po ang salarin at kamukha po niya. Tiningnan siya ng diretsyo ni General Reyes. Kung ganoon, bakit hindi ninyo tiningnan ng maayos ang kanyang pagkakakilanlan? Bakit kailangang may dahas? Bakit sinipa ang kanyang bag? Bakit sinigawan ang kanyang mukha? Bakit hindi kayo nagtanong sa makataong paraan? Yumuko ang batang pulis, namumula ang mukha sa hiya. At ang pinakamalala sa lahat, pagpapatuloy ni General Reyes, pinutol ninyo ang tawag mula sa akin habang sinusubukan kong kausapin ang aking anak. Sinubukan ni De Los Santos na mag-alok ng mabilis na solusyon. Sir, baka po pwede nating pag-usapan ito sa presinto. Hindi po sa ganitong pampublikong lugar, lumapit si General Reyes, hindi nagbabago ang kanyang tingin. Ipinahiya ninyo ang anak ko sa pampublikong lugar. Kaya may karapatan akong humingi ng paliwanag sa pampublikong lugar din. Naghiyawan ang mga tao, sumasang-ayon. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakauniforme, isang senior na opisyal mula sa lokal na presinto, ang dumating na tumatakbo. Halata ang kanyang pagkataranta nang makita ang lumalaking sitwasyon. General Reyes, Sus Mariosep, hindi ko po alam na nandito kayo sa lungsod. Pasensya na po, sir. Ngayon ko lang po natanggap ang ulat na may kaguluhan. Saglit na lumingon si General Reyes. Major, sabi niya, kalmado ngunit matigas. Asikasuhin mo ang tatlong tauhan mong ito. Gusto kong ang kasong ito ay hawakan ng propesyonal, hindi basta-basta palalampasin. Agad na nilapitan ng Major ang tatlong pulis na kanina ay arogante. Sumama kayo sa akin, ngayon din.
Namutla ang mukha ng tatlo. Ang dating mainit na palengke ay naging tahimik at puno ng tensyon. Sinubukan ni De Los Santos na humingi ng tawad. Sir, pakiusap po, bigyan niyo kami ng pagkakataong magpaliwanag. Nagkamali po kami. Hindi po namin alam na anak niyo po siya. Bumuntong hininga si General Reyes at tiningnan siya ng diretso sa mata. Hindi ninyo dapat tratuhin ang sinuman ng ganito, kahit pa hindi ko siya anak. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas mabigat kaysa sa anumang banta. Agad na yumuko si Santos, hindi na makapagsalita. Nang medyo humupa na ang sitwasyon, niyakap ni General Reyes ang kanyang anak. Saan ka nasaktan? Masakit ba? Ang kanyang boses ay naging malumanay, malayong malayo sa kanyang katatagan kanina. Umiling si Althea. Pasa lang po, pa. At hiya. Hinawakan ng ama ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangang mahiya. Ang may kasalanan ay hindi ikaw. Hindi na napigilan ni Althea ang pag-iyak. Mahigpit niyang niyakap ang ama. Ang mga tao sa paligid ay naantig sa kanilang nakita. Pinatay ni Marco ang kanyang recording at maingat na itinago ang video. Sa kanyang isip, sinabi niya, kailangang mapunta sa tamang kamay ang video na to. Para wala nang susunod na Althea. Nilapitan ng Major si General Reyes ng may paggalang. Sir, kung maaari po, ihahatid namin kayo at ang inyong anak sa pinakamalapit na klinika para masigurong maayos ang kanyang kalagayan. Ihahanda na rin po namin ang paunang ulat at ipoproseso ang 3 tauhan namin. Tumango si General Reyes. CJ. Pero gusto kong maging transparent ang prosesong ito. Opo, sir. Tinulungan ni General Reyes si Althea na tumayo. Ngunit bago sila pumasok sa sasakyan, lumingon sandali si Althea sa mga tao. Ilang tindera ang ngumiti sa kanya. Ilang ali ang kumaway na para bang nagsasabing, pasensya ka na, Neng. At sa isang sulok ng palengke, nakita ni Althea si Marco na nakatingin sa kanya at bahagyang tumango. Sinuklian niya ito ng isang maliit na ngiti. Kahit namamaga pa ang kanyang mukha, noong araw na iyon, bumalik sa normal ang palengke ng Quiapo pagkatapos ng ilang minuto. Ngunit ang pangyayaring iyon ay magiging usap-usapan sa loob ng maraming linggo. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang simpleng kaso ng maling paghuli ay may kinalaman pala sa anak ng isang mataas na opisyal. At walang sinuman ang nag-akala na ang palihim na video ng isang angkas rider ang magiging pangunahing ebidensya na babaliktad sa buong katotohanan. Ngunit hindi pa nila alam na ang mas malaking drama ay nagsisimula pa lamang. Kinahapunan, ang hangin ay marahang umiihip sa paligid ng presinto ng pulisya. Ang kalangitan ay maulap na tila nakikidalamhati sa bigat ng mga pangyayari. Sa loob ng silid investigasyon, ang 3 pulis na kanina ay arogante, si De Los Santos, ang pinakamatangkad, kasama sina Isa Diaz at Isa Cruz, ay nakaupo na may mga mukhang maputla at puno ng pagkabalisa. Sa kabilang mesa, hawak ng kanilang major ang isang folder na naglalaman ng paunang ulat at kopya ng video. Sa kabilang panig, nakaupo si General Reyes, nananatiling matatag ang mukha. Si Althea naman ay nasa maliit na klinika sa kabilang gusali para suriin ang kanyang mga sugat. Binuksan ng major ang usapan sa seryosong tono. Sige, bago ko pakinggan ang depensa ninyo, gusto kong panoorin ninyo ito. Binuksan niya ang isang monitor. Ang video mula sa cellphone ni Marco ay nagsimulang umikot. Malinaw na narinig ang pagsigaw kay Althea, ang pagsipa sa kanyang bag, at ang malakas na sampal na nagpatahimik sa lahat. Malinaw ang tunog, malinaw ang imahe, walang maikakaila. Tinabunan ni Santos ang kanyang mukha ng 2 kamay. Kinagat ni Diaz ang kanyang labi, puno ng pagsisisi. Si Cruz ay nakayuko na parang gustong maglaho. Huminga ng malalim ang major. Kayong 3, ano ang nasa isip ninyo noong mga oras na iyon? Walang sumagot. Tiningnan sila ni General Reyes isa-isa. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na para hindi sila makatingala. Kung ganito ang trato ninyo sa isang babaeng walang kasalanan sa katanghalian, sa harap ng maraming tao, hindi ko maisip kung ano ang mga nagawa na ninyo sa iba na walang nakasaksi. Sumubok magsalita si Santos, napakaliit ng kanyang boses. Sir, nagkamali po kami.
Masyado po kaming pressured sa kaso ng pandurukot sa terminal mula pa kaninang umaga. Nakatakas po ang salarin, galit ang hepe. Nawalan po kami ng kontrol. Umiling si General Reyes. Ang pressure ay hindi dahilan para manakit. Idinagdag ng Major sa malamig na tono, tama. Ang tungkulin natin ay hindi para ibuhos ang ating galit sa mga sibilyan. Samantala, sa klinika, nakaupo si Althea sa isang maliit na kama na may manipis na benda sa kanyang braso. Binigyan siya ng doktor ng pamahid para sa pasa sa kanyang pisngi. Kailangan mo ng pahinga, Hija, sabi ng doktor. Mabuti na lang at walang seryosong pinsala. Ngumiti si Althea, ngunit mabigat ang pakiramdam niya, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa emosyonal na epekto ng kawalang katarungang dinanas niya. Nang isasara na niya ang folder ng kanyang medical report, may kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang ama at umupo sa silyang katabi ng kama. Althea, mahina niyang sabi. Kung hindi mo na kaya dito, pwede na tayong umuwi. Hindi mo na kailangang panoorin ang susunod na proseso. Umiling si Althea. Hindi po, pa. Gusto kong malaman ang kahihinatnan ng kaso. Hindi po dahil sa paghihiganti, kundi dahil ayaw kong mangyari ito sa iba. Ngumiti ang kanyang ama, puno ng pagmamalaki, kahit halatang nasasaktan pa rin siyang makita ang anak na may sugat. Mayroon kang matatag na puso, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ni Althea. At iyan ang lalong nagpapahanga sa akin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Althea sa silid investigasyon, kasama ang kanyang ama at isang babaeng pulis. Ang 3 pulis na nanakit sa kanya ay nakatayo na ngayon sa kanilang harapan. Tahimik ang silid. Tiningnan sila ng Major. Sige, sabi niya. Simulan na natin ang karagdagang investigasyon. Bago tayo dumako sa parusa, gusto kong ipaliwanag ni Althea ang lahat mula sa simula. Huminga ng malalim si Althea at saka isinalaysay ang buong pangyayari sa mahinahon ngunit matatag na boses. Hindi siya nagdagdag, hindi nagbawas. Sinabi lamang niya ang totoo. Nang ikwento niya ang bahagi kung saan siya sinampal, napapikit si Santos. Nang banggitin niya ang pagsipa sa kanyang bag, lalong yumuko si Diaz. At nang banggitin niya ang pag-agaw sa kanyang cellphone, napahawak sa ulo si Cruz, puno ng pagsisisi. Pinagmasdan sila ni General Reyes. Alam niyang kahit malaki ang kanilang pagkakamali, tao pa rin sila. At ang tao ay nagsisisi. Pagkatapos magsalita ni Althea, binuksan ng Major ang isang dokumento. CJ. Matapos isaalang-alang ang testimonya ng mga saksi, ang video, at ang medical report, ang pansamantalang desisyon ay ang mga sumusunod. Una, si S.A. De Los Santos ay pansamantalang ideditin para sa investigasyon sa paglabag sa etika at paggamit ng dahas. Pangalawa, sina Isa Diaz at Cruz ay isa sa ilalim sa suspensyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. At pangatlo, silang 3 ay kailangang gumawa ng opisyal na ulat at humingi ng formal na paumanhin sa biktima at sa kanyang pamilya. Lahat ay natahimik. Napalunok si Santos at marahang nagsalita, Sir, Ma'am, humihingi po ako ng tawad. Mula po sa kaibuturan ng aking puso. Nagkamali po ako. Nagkamali po kami. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Hindi ko po dapat kayo trinato ng ganoon. Ang boses ni Santos ay basag at tapat. Hindi lang siya takot maparusahan, mukha siyang tunay na nagsisisi. Bumuntong hininga si Althea. De Los Santos, hindi po ako perpektong tao. Pero hindi rin po ako masamang tao. Natakot po ako. Gusto ko lang pong umuwi pagkatapos ng interview ko. Pinunasan ni Santos ang kanyang mukha. Patawarin niyo po ako. Humingi na rin ang tawad sina Diaz at Cruz. Tiningnan sila ni General Reyes ng matagal. Ang pagkakamali ay pagkakamali. Pero pinapahalagahan ko ang pag-amin ninyo. Pagkatapos ng proseso ng batas at etika, umaasa akong matututo kayong maging mas mabuting pulis. Tumango ang 3, nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng investigasyon, lumabas ng gusali sina General Reyes at Althea. Mas malamig na ang hangin. Sa harap ng presinto, nakita nila ang isang taong naghihintay. Si Marco pala ang angkas rider. Lumapit ito ng may pag-aalinlangan. Pasensya na po, Sir, Ma'am.
gusto ko lang po sanang masigurong okay na po si Ma'am Althea. Ngumiti si Althea. Maraming salamat sa'yo, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi naging ganito kalinaw ang ebidensya. Nagkamot ng ulo si Marco, nahihiya. Hindi lang po ako nakatiis makitang ginaganon kayo, ma'am. Tao rin naman ang mga pulis, pero kapag sobra na, kailangan din ituwid. Kinamayan ni General Reyes si Marco. Salamat, iho. Ang tulong mo ay mas malaki pa sa inaakala mo. Ngumiti si Marco. Sana po gumaling na kayo agad, ma'am. Habang pauwi, nakatingin si Althea sa labas ng bintana ng sasakyan. Papa, tawag niya. Sa tingin niyo po, lahat po ba ng pulis ay ganoon? Ngumiti ang kanyang ama. Hindi lahat. May mabubuti, mayroon ding hindi. Katulad lang din ng ibang propesyon. Ang mahalaga, hindi natin dapat kamuhian ang institusyon, kundi ang maling gawin ng ilang tao. Napaisip si Althea. Sana, pagkatapos nito, wala nang ibang taong makaranas ng nangyari sa kanya. Ang maulap na kalangitan ay nagsimula ng magbuhos ng ambon na para bang hinuhugasan ang mga emosyonal na sugat na kanilang dinanas. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Dahil ang video na nasa kamay na ng pulisya, nang hindi nila namamalayan, ay nagsimula ng kumalat sa social media sa pamamagitan ng ibang mga saksi. At sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Althea, ang pangalan ng kanyang ama, at ang kwento sa palengke ng Quiapo ay nagsimulang maging viral. Kinabukasan, ang katahimikan sa presinto ay may kasamang tensyon. Ang mga pulis na nakaduty ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog, maingat sa bawat galaw. Alam ng lahat na ang kaso kahapon ay hindi ordinaryo. Samantala, maagang nagising si Althea. Kahit masakit pa ang kanyang mukha, ang presensya ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Maagang dumating sa kanilang bahay ang kanyang tiyuhin, si Brigadier General Rocco, isang mataas na opisyal din, para kumustahin siya. Kamusta ka na, anak? Tanong nito sa malumanay na boses. Masakit pa po ng kaunti, tito. Pero okay lang po ako. Sa presinto, nagkaroon ng biglaang pagpupulong. Nakita niyo na ba ang video? Tanong ng hepe. Nasa daan-daang libo na ang shares. Hinihintay ng publiko ang ating pahayag. Nag-utos ang hepe na maglabas ng opisyal na pahayag. Hindi tayo pwedeng maging defensive. Aminin ang pagkakamali, gumawa ng aksyon, at ipakita ang transparency. Kinahapunan, humarap sa media ang hepe ng pulisya. Ang bakuran ng presinto ay puno ng mga reporter. Nais naming humingi ng paumanhin sa ginawa ng aming mga tauhan, simula ng hepe. Tinitiyak namin na ang 5 sangkot ay imbestigahan at papatawan ng karampatang parusa. Ang kanilang ginawa ay hindi katanggap-tanggap sa institusyon ng Isang reporter ang nagtanong, totoo po bang may kaugnayan ang biktima sa isang mataas na opisyal ng gobyerno? Ngumiti ang hepe. Hindi po namin iyon kokomentuhan. Ang malinaw, lahat ng mamamayan ay may karapatan sa proteksyon ng batas, anuman ang estado nila sa buhay. 2 linggo ang lumipas. Nagsimula nang maghilom ang mga pasa sa mukha ni Althea. Ngunit ang sugat sa kanyang kalooban ay hindi ganoon kadaling mawala. Maraming kapitbahay ang dumalaw para magbigay ng suporta. Isang araw, inimbitahan siya para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan sa kanilang barangay. Sa harap ng mga kabataan, sinabi ni Althea sa nanginginig na boses, hindi po ako espesyal na tao. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan na napunta sa maling lugar sa maling oras. Pero may natutunan po ako, ang paglaban sa kawalang katarungan ay hindi isang pagpipilian, kundi isang obligasyon. At hindi tayo dapat manahimik kapag nangyayari ito sa iba. Nagpalakpakan ang lahat. 1 buwan ang lumipas, natapos ang proseso. Ang 5 pulis ay napatunayang nagkasala. 3 ang tinanggal sa serbisyo. 2 ang sinuspinde at pinag-aral muli. Naging makatarungan ang desisyon para sa marami. Ilang buwan pa ang dumaan at bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang relasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pulis sa kanilang lugar ay bumuti. Naging mas maingat ang mga pulis. Nagsimula silang bumisita sa mga komunidad, makinig sa mga hinaing, at ayusin ang kanilang pakikitungo.
Isang magandang hapon, nakaupo si Althea sa isang maliit na kapihan, kasama ang kanyang ina at isang kaibigan. Nagtatawanan sila habang dinadama ang hangin. Ate, inspirasyon ka na ngayon ng barangay, biro ng kanyang kaibigan. Umiling si Althea, nahihiya. Hindi naman. Ordinaryo lang akong tao. Tinapik siya ng kanyang ina. Pero ang tapang mo ay hindi ordinaryo. May mga batang dumaan at kumaway. At Althea, proud kami sa'yo. Ngumiti ng malugod si Althea. Napagtanto niyang ang nangyari sa kanya ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pagbabago, pag-asa, at katapangan ng isang ordinaryong dalaga na sa wakas ay pinakinggan ng marami. At iyon ang pinakamagandang katapusan.